Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o BSP ang Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Basketball World Cup 2023 simula nitong Agosto 15. Kinumpirma ni SBP President Al Panlilio ang lineup na kinabibilangan ni Jordan Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar, Renz Abando, RR Pogoy, AJ Edu, CJ Perez at Kiefer Ravena. Ibig sabihin nito na si Chris Newsome ang huling player na hindi nakapasok sa final lineup. Una nang hindi nakapasok sa lineup sina Ray Parks Jr. at Thirdy Ravena na hindi nakapaglaro sa tatlong tune-up games laban sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico, habang si Calvin Oftana naman ay hindi nakadalo sa practice ng Gilas nitong Martes. Si Clarkson ang mangunguna para sa Gilas dahil siya ang may pinakasikat na pangalan. Naniniwala naman si Filipino-American coach Eric Spoelstra na magiging game changer ang Utah Jazz shooting guard para sa Gilas na target na maging top Asian finisher sa World Cup para makakuha ng spot sa Paris Olympics. Dagdag ni Spoelstra na malaking tulong talaga ang may inaasahang player. Inaasahang si Clarkson ang magdadala ng opensa ng Gilas sa FIBA World Cup simula Biyernes kung saang makakatapat nila ang Dominican Republic na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakailangan lamang ng dalawang lundag ni Filipino pole vaulter EJ Obiena para magkwalipika sa finals ng vault event sa 2023 World Athletics Championships na ginaganap sa Budapest. Ang world number 2 na si Obiena ay nalundag ang 5.55 meters sa una niyang pagtatangka at natalon din niya ang 5.75 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka. Ang ikalawa niyang talon ay sapat na para makapasok siya sa finals na gaganapin sa Sabado, Agosto 26. Kwalipikado na rin si world record holder Armand Duplantis na nalundag ang 5.55 meters, 5.7 meters at 5.75 meters lahat sa una niyang pagtatangka. Nakapasok din sa finals sina Curtis Marshall ng Australia, Christopher Nielsen ng Amerika, Thibaut Collier ng France, Ursu Sasma ng Turkey, Ben Broders ng Belgium at Claudio Michel Stecchi ng Italy na kapwa na clear ang 5.75 meters. Pakay ng 27 anyos na si Obiena na malagpasan ang bronze medal finish niya sa 2022 Worlds na ginanap sa Eugene, Oregon kung saan nalundag niya ang 5.94 meters. Simula noon, naging miyembro na si Obiena sa 6-meter club kung saan nalundag niya ito nitong nakaraang Hunyo sa Norway. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang 5 sets na pagkatalo sa Vietnam Team 2, bumawi naman ang Chocomucho Flying Titans laban sa Suwon City ng Korea sa VTV Cup 2023. Ginaya ng Flying Titans ang ginawa sa kanila ng Vietnam Team 2 kung saan binigay nila ang unang 2 sets bago bumawi ng 3 sunod na sets para kunin ang panalo laban sa mga Koreana 16-25, 22-25, 25-19, 25-17 at 15-11 sa larong ginanap sa Lao Cai Gymnasium.
Dahil sa panalo, nasiguro na koponan ni Coach Dante Alinsanurin ang ikatlong pwesto sa standings na nagkwalipika sa kanila para makapasok sa semifinals, tangan ang 3-2 record. Inaantay na lamang nila ang resulta ng laro sa pagitan ng Vietnam Team 1 at 2 kung saan ang matatalo ang haharapin nila sa semis. Dikit ang laban sa 5th and deciding set kung saang tabla ang dalawang koponan sa 9-all. Subalit sa pamamagitan ng kanilang nangungunang spiker na si Cici Rondina na bumira ng isang down-the-line spike bago isang matinding block laban sa Korean spiker, umabante sila ng 3 puntos, 12-9. Nagkaroon ng hindi magandang komunikasyon ang Suwon City sa magkakasunod na plays, kaya binigay nila ang pagkakataon na makuha ng Flying Titans ang panalo 14-10. Na-block ng mga Koreans ang unang pagtatangka ni Rondina para mailigtas ang isang match point, subalit hindi na nila napigilan ang kanyang ikalawang birada kung saang lumusot ang kanyang spike sa mga kamay ng kalaban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.